Eto panoorin natin ang nag-iisang testigo nila dito sa impeachment na si Madriaga ay talaga nga namang proven na isang notorious na kidnapper. Grupo niya ang pangalan sa kanya, Madriaga Kidnapping Group. At isa lang yung keynote natin dito ano. Dito sa segment, ito po aired dito September last. Hindi, aired siya ng 2023 pa. So, after nung pagkahuli sa kanya, ere po ito September 23, which is panahon na ni Marcos Jr. ito. At during na-ere ito, ni minsan hindi nabanggit na ito ay aid ni Duterte, ito ay aid ni Sara Duterte, hindi po nabanggit. Kasi alam naman natin na kapag merong isang personalidad, ito ay bodyguard ni Estrada, bodyguard ni GMA, babanggitin 'yan, eh. Sasabihin niya, ito po yung ano, personal aid ni ganito, ni ganyan. Pero dito never na nabanggit. So, yung sinasabi, yung point ni Madriaga na, siya ay ginawang tauhan ni ng tatay at ng anak, eh, sobrang layo po yun. So, tunghayan natin itong kidnapper na ito. Chinoy o Filipino-Chinese ang dinukot sa June 4, 2022. Dalawang magpinsang Chinoy o Filipino-Chinese ang dinukot sa Tondo, Maynila. Yung dalawang magpinsan, on the way sila sa isang customer nila. Galing sila sa isang customer nila nung nakidnap sila, no? Ayon sa Philippine National Police Anti-Kidnapping Group o PNP-AKG, mula Maynila ay dinala ang dalawang biktima sa isang liblib na lugar sa Laguna. Talagang shock na shock kami nung nakidnap yung dalawang magpinsan na batang-bata pa, no? Businessman. 100 milyong piso raw ang hiningi ng kidnappers kapalit ng kalayaan ng magpinsan. Ang pamilya ng mga biktima umaray sa laki ng halaga. Matapos ang mahigit 10 araw, June 15, 2022, matagumpay na na-rescue ng PNP-AKG ang dalawang kidnap victim, pero ang mga suspect mabilis na nakatakas. They were rescued actually sa tulong ng mga kapulisan natin sa local and with our anti-kidnapping group. Naging joint effort to Pero bago pa makapuslit, naplakakan ng mga pulis ang getaway vehicle ng mga kidnapper. Sa bayan ng Pililla sa Rizal, nagkaengkwentro ang mga pulis at ang grupo ng mga kidnapper. And the part of the group, yung Kidnap for Ransom group sa Madriaga group, dalawa ang namatay sa kanila. Sa kasamaang palad ay namatay sa engkwentro ang isa sa mga miyembro ng PNP-AKG na si Patrolman Joshua Lingayo. Siyempre, sa kamay sa mga ina, narigat, nasakit, natanggapin, nga natay di anak ko. Sa investigasyon ng PNP, lumalabas na ang mga nasawi ay miyembro ng isang notorious na sindikato, ang Madriaga Kidnap for Ransom Group. Ang leader ng grupo, kinilalang si Ramil Madriaga. Paano nyo ika-classify ito, sir? Well, they are notorious. In fact, yung pag tingnan mo yung history nila, they already served their yung previous actions nila, criminal acts nila. And then again, bumalik sila. So, talagang notorious. Ayon sa nakalap naming resibo, taong 1996 nang makasuhan si Ramil Madriaga dahil sa pagdukot sa isang Chinese businessman. April 30, 1997, guilty ang naging hatol ng Pasig City Regional Trial Court sa 3 akusado para sa kasong kidnapping for ransom at ang hatol, death penalty. Pero taong 2003, pinawalang sala sila ng Korte Suprema. Mula noon, business as usual daw ang grupo. Saan ho nakabase ang operasyon nito, Chief PNP, sir? Based on our intelligence report, lumalabas po, nakakarating pa sila sa Pangasinan and Region 3, 4A, and 4B, and also in NCR. Kabilang nga sa naging biktima nila ang magpinsang Filipino-Chinese na na-rescue sa Laguna. Kaugnay nito, sinampahan ng kasong kidnapping sina Ramil Madriaga, Ronald Alivio, Jaime Patalo, Ervin Bernados at Richard Babagay. Ayon pa sa PNP, plano na naman daw mambiktima ng grupo. Yeah, that's what we are getting. Kaya talagang hindi natin nilubayan. Pag hindi namin tututukan to, marami at marami pang magiging biktima. Kaya bago pa man makapag-regroup sa bisa ng warrant of arrest nitong July 13, 2023, tinunton ng PNP-AKG ang hideout ng mga Madriaga. Nang makarating sa Rizal, hindi na sila nakapalag. Isa-isa ng inaresto ng PNP-AKG ang 5 suspect na sina Ramil Madriaga, Ronald Alivio, Jaime Patano, Ervin Bernados,
at Richard Babagay. Habang pinoproseso sila sa opisina ng PNP, si Madriaga biglang hinimatay. Isang farm sa Pangi, Laguna, mga armas nga ba ang nakatanim? Hideout no Dramatic pala itong si Madriaga. kasi ito ng isang kilabot na kidnap for ransom group. Sa bisa ng isang search warrant, susugod ang nasa higit 100 operatiba para bungkalin ang katotohanan. Sa bisa ng search warrant, madaling araw ng July 29, 2023, kasama ang resibo, nagtungo ang nasa 100 operatiba ng Laguna Provincial Police at PNP Anti-Kidnapping Group sa isang farm sa bayan ng Pangi, Laguna na pagmamayari ng mga Madriaga. Ang mga nakatanim daw dito, mga armas, delikado. Ibig sabihin, GPNP, itong farm na ito hindi lang basta farm, kundi para safe house. Lumalabas po, talagang pag tinan mo yung profile, talagang mahirap pasukin. It's 8 kilometers away from the road. Masukal at hindi madali ang pagpasok sa nasabing farm. Talagang tagong-tago, well vegetated, and when it comes to positioning, talagang vantage point sila, may mahirap pasukin. At nang makalapit sa target, agad pinadapa ang gwardya ng farm na nakilalang si Jonathan Arante. Nakuha kay Alan ng isang automatic rifle. Sa bahay, Ikaw ba si Edwin Prestado? inihain ng search warrant sa caretaker ng nasabing property na si Edwin Prestado. Meron kaming search warrant laban sa iyo for violation of RA 10591 o pag-iingat ng mga hindi lisensyadong baril. Matapos ipaliwanag ang pakay, nag-umpisa ng maggalugog ang Laguna Police at AKG. Unang ginalugan ng mga pulis ang sala ng bahay. Walang mga baril na nakita sa sala. Hanggang pasukin ng Laguna PPO ang isang silid. Sa loob ng isang kwarto, tumambad sa mga pulis ang nakahilerang mga armas. Nakita yan sa master's bedroom. Andun nakita yung mga baril. Siguro sabihin na lang natin na baka nire-ready nila for them to take them out. Inaayos pa siguro nila yan para to ilipat na ng location. At nang buksan ng isang kahon sa gilid ng kama, maging ang mga pulis napanganga sa kalidad ng mga baril na nakuha. Meron pa silang submachine gun, they're using a scope and silencers. Farm ba ito o armory? Based on that, you cannot take them lightly. Talagang malaking grupo to, hindi sila ordinaryong grupo. High profile ang kaya nilang i-operate. Sa kabuuan, na-harvest ng mga pulis ang 4 na caliber 38 revolver, 2 M16 rifle, 3 12-gauge shotgun, 3 kalibre 22, isang Beretta 9mm, isang Uzi submachine gun, isang caliber 357 at mga bala. Kasalukuyang nakapiit sa Laguna Provincial Police Office ang mga nahuli na sina Alan Lauranciano Guevara, Edwin Prestado at Jonathan Arante. Naharap sila sa kasong illegal possession of firearms and ammunition. Pero ang depensa ng mga nahuli, Ako kasi tagapakain ng mga aso doon na. Kaya, yun, nandoon ako. Alam ko lang, ganyan. Uwi na ako ma'am. Wala po akong alam. Kasi may alam po ako. Hindi na ako lumapit ko. GPNP, ano kung kaso ang inihain nyo laban dito sa mga suspects, sir? Well, for committing yung violations sa crime natin for RA 10591, it's a violation of yung firearms and ammunition law natin. samantala, sinubukan ng aming team na hinga ng panig si Ramil Madriaga hinggil sa mga nakumpiskang baril sa kanilang farm pero tumanggi siya magbigay ng pahayag. Sa pagkakadakip ng Madriaga Kidnap Ransom Group at pagkakakumpiska ng kanilang mga armas, tila nabunutan ng tinik ang ilang naging biktima. Tatta, tanakulong, lagyan ng batay, iti anak ko. Kay karag-arang basit, ti baro kong kay panungo ko. Talagang kinagagalak namin at pinagpapasalamatan namin ng AKG. Umaasa silang ito na ang umpisa ng katapusan ng halos
3 dekadang paghahari ng Notorious Madriaga Kidnap for Ransom Group. In our intelligence report, lumalabas po, nakakarating pa sila sa Pangasinan and Region 3, 4A, and Ito yung alarming dyan ah. Ito pala, tignan ninyo. Patay ang 4 na Dito sa bagong balita na 4 na kidnappers sa Parañaque. Ngayon lang 6 days ago. Itong April lang. Kasi ayon sa ating dito sa ating nababasa dito. Yung Madriaga Kidnap for Ransom Group in recent reports, April 2026, ito po, 4 suspected kidnappers, April 2026, 4 members of the syndicate were killed in a shootout with the PNP anti-kidnapping group in Parañaque. These include 2 former police officers identified as primary suspect, one of whom had a warrant for malversation and another who was AWOL for the Northern Police District. 2 civilians identified as member of the group involved in the encounter. So, bakit kaya hindi minention dito na ito ito panoorin niyo tong balita na to. kidnappers, kabila na po patay ang 4 na kidnappers, kabila na po ang 2 dating pulis. Matapos po makaengkwentro ang mga tauhan ng anti-kidnapping group sa Parañaque City kagabi. Sa isinagawang rescue at pursuit operation laban sa mga kidnappers, target ng mga pulis na mailigtas ang biktima na isang Indian-Filipino businessman. Sa investigasyon po, 50 milyong pisong ransom yung unang hinihingi ng mga suspect. Pero matapos po ang negosasyon sa pamilya ng biktima ay naibaba po ito sa 10 milyong piso. Kunin natin ang karagdagang detalye sa report ni Vic Samentag. Pumanaw na sa hospital ang 4 na kidnappers ng nailigtas na biktima na isang Indian. Bakit kaya hindi nila sinasabi dito na itong 4 na kidnappers na ito, including former police, ay miyembro sila ng kidnapping group ni Madriaga? May something. Ito palang 4 na ito ay miyembro ng Madriaga Kidnap for Ransom Group. Ngayon, ibig palang sabihin nito, habang pala may kaso si Madriaga doon sa kidnapping case nila noong 2023, patuloy pa rin pala na nag-ooperate yung grupong ito, which hindi nababanggit ng kasalukuyang administrasyon at ng even the mainstream media. Basta ang sabi lang nila, patay ang Kidnap for Ransom Group. Hindi nila na binanggit, di ba nakapagtataka, hindi nila binanggit na ito ay Madriaga Kidnap for Ransom Group na ginawa nilang testigo, star witness laban kay Vice President Sara. Nasa hospital ang 4 na kidnappers ng nailigtas na biktima na isang Indian-Filipino businessman sa Parañaque City kagabi na kinabibilangan ng 2 dating pulis. Nakita nyo, bakit sila naka-blur? At 2 sibilyan matapos makipag-engkwentro sa mga operatiba ng Philippine National Police Anti-Kidnapping Group o PNP-AKG. Kinilala ni PNP-AKG Director Police Brigadier General Gleserio Cancilao ang mga napatay na kidnappers na sina Robert Ras, dismissed PNP personnel dahil sa kasong grave neglect of duty, at leader ng grupo Argel Nabo. Leader ng grupo. Wow. Bakit hindi ninyo binabanggit kung anong grupo yan? Dismissed PNP personnel Robin Reyes na miyembro ng Ras Kidnap for Ransom Group at Ryan De Guzman na sangkot sa serye ng kaso ng kidnapping, at Robin Reyes na miyembro ng Ras Kidnap for Ransom Group at Ryan De Guzman na sangkot sa serye ng kaso ng kidnapping. Sinabi ni General Cancilao,
Hindi nila binabanggit. ilaw na isinagawa ang rescue operation sa biktima matapos makapagbayad ang pamilya ng 10 milyong pisong ransom money kung saan nakipagpalitan ng putok sa mga otoridad ang mga napatay na kidnappers. Tapos na po muna ang operation at atin po na-rescue na yung victim at tulad na banggit ko sa inyo kanina na during the course ng pagre-rescue natin ay nahalata na ay natatayo ng mga pulis at doon nga po nagkaroon ng armed confrontation. Ayon kay Cansilao, mula sa orihinal na 50 million pesos na ransom demand ng mga kidnappers, na ibaba ito sa 10 milyong piso matapos ang negosasyon ng pamilya ng biktima. Inihayag ni Cansilao, maliban sa sasakyan na ginamit ng mga kidnappers, baril at iba pang uri ng identification cards na recover ng PNP EKG ang ransom money, subalit ito ay isinasa ilalim pa sa forensic examination kung totoong 10 milyong piso ang naibayad na ransom money. May mga assorted firearms tayo, fighter ebidensya, may mga baril tayo na nakuha doon at mayroon pa nga tayong isang granada na nakita doon. Tapos mga iba-ibang mga conduction stickers, plate numbers, assorted IDs, at mayroon pa nga doong isang ID na akala natin ay bahagi ng isang ahensya pero ang pating pinagtanong ay hindi po siya kasama doon. Itinuturing ng PNP EKG na case solved na ang kaso ng pagdukot sa biktimang Indian Pilipino at nagsasagawa pa ng follow-up investigation kung mayroon pang ibang miyembro ng grupo na nakapagsagawa na ng 3 kidnapping operations. So now we know they are protecting this Madriaga Kidnap for Ransom group. Akalain ninyo, hindi nila binabanggit na ito palang nangyaring kidnap na itong nangyari ngayon lang sa Parañaque ay ano pala to, Madriaga Kidnap for Ransom group. So tanungin natin sila, bakit hindi ninyo binabanggit na ito ay grupo ni Madriaga, ni Ramil Madriaga, na ginawang star witness na ongoing ang pagwi-witness niya laban kay VP Sara, na alam naman nating notorious na grupo. Pero hindi ninyo, they're ready to kill para lang kumbaga yung sinasabi na ginawa daw siyang parang dami na security or tauhan ng mga Duterte. Mas malaki ang kita nila dito. In fact, nakita ninyo yung SALN, pinakita ni VP Sara, magkano yung kanyang sasakyan at motor doon compared doon kay Ramil Madriaga. So ito po yung singilin natin na bakit kriminal, kidnapper ang ginawa nilang star witness na habang ongoing pa pala itong kaso nitong si Ramil Madriaga, nag-ooperate pa rin pala sila.